Mga kapuso, matapos mag-rollback nitong nakaraang linggo, magtataas na naman daw ng presyo ang mga kumpanya ng langis. 30 sentimo raw ang itataas sa kada litro ng diesel at 16 na senti naman sa gasolina. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dati 150 pesos lang ang gastos ni Mang Policarpio sa pinapakargang diesel kada ikot ng kanyang jeep. Pero ngayon, 220 pesos na. Mapilitan kayo maglagay ng diesel kasi hindi naman tatakbo yung sasakyan pag walang diesel eh. Paano kayo nakakabawi-bawi? Kasi nga mahal ang diesel ngayon. Sagad na lang ng biyahe po. Kahit pagod na yung katawan, sasagad na lang kasi yung kita namin kukulangin lang eh. Sa susunod na linggo, lalo pang bibigat ang budget sa langis dahil sa nakaambang panibagong dagdag singil. 30 centavos ang posibleng dagdag singil sa diesel, 16 centavos naman sa gasolina ayon sa ilang sources sa oil industry. Bahagya na naman kasing tumaas ang presyo ng langis sa world market. Nagre-react siya dun sa balitang nag-agree ng EU ng embargo. So, nag-up down yung presyo. So, hindi pa natin masabi. Pero yung chances ng rollback, parang hindi siya likely. Kung matutuloy kasi ang embargo, hindi na muna bibili ng langis sa mga miyembro ng European Union sa Iran. Nagbanta naman ng Iran na harangan ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng langis patungo sa iba't ibang bansa. Kung mangyari ito, maaaring humigpit ang supply ng langis sa merkado at tumaas ang presyo. Pero hindi raw gaanong maapektuhan ng Pilipinas. Meron na sila mga pipeline, so mayroong other route. So, hindi ganong kalaki ang impact ng closure, no? Kasi barahan mo dito, meron namang ibang daanan. Umaangal na rin ang mga taxi driver dahil sa pagsipa ng presyo ng LPG na produkto rin mula sa langis. Mahigit 3 piso kada litro ang ipinatupad na dagdag singil sa auto LPG ngayong linggo. Ramdam daw ni Mang Antonio ang epekto ng dagdag singil. Bigla raw kasing lumiit ang kita niya. Dati nagkakarga lang ako ng mga 900, ngayon lagpas na ng 1,000 eh. Nahabaan naman ang biyahe. Kaya lang pagdating naman ng mga alas 11 na, madalang na ang pasahero eh. Hindi lang sa mga sasakyan at sa pagluluto ginagamit ang LPG. Ginagamit din ito sa mga heating devices sa mga lugar na nakakaranas ng winter season. At ngayong panahon pa rin ng taglamig, nanatili pa rin mataas ang presyo nito. Pero pagtungtong daw ng Marso, inaasahang bababa na rin ang presyo nito. As we move towards summer, lilit ang demand ng LPG. Maaalis yung demand for heating. So hopefully bababa. Basta wag lang mag-escalate yung gulo sa Middle East. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.